Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. Isang mapagpalang Sunday po sa lahat. Good morning po mga kapatid, mga kaibigan. Amen po. At ngayong umaga po na ito, narito po ako muli upang i-share yung binigay po sa akin ng Panginoon ngayong umagang ito. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes chapter 5 verse 4 and verse 5. Amen po. Salamat sa ating Panginoon sa kanyang mga salita na ipagkakaloob niya sa atin ngayong umaga po na ito. Sige po, sabi po dito sa Ecclesiastes chapter 5 verse 4 and 5, ito po ay patungkol po sa panata or yung mga pangako natin sa Panginoon. Amen. And sabi po dito, pagka ikaw ay nananata ng panata sa Diyos, huwag kang magliban ng pagtupad, sapagkat siya'y walang kaligayahan sa mga mangmang. Tuparin mo ang iyong ipinanata. Verse 5, maigi nga na ikaw ay huwag manata kaysa ikaw ay manata at hindi tumupad. Amen po. Sabi po sa verse 4, sinasabi sa atin ng Panginoon na kapag tayo po ay nangangako sa Kanya or nananata sa Kanya, kailangan po nating tuparin. Kailangan po nating tupdin yun. Amen. Dahil ang Panginoon po ay hindi po katulad natin na tao na minsan tayong mga tao, diba? May mga pangako tayo sa ating kapwa na minsan talaga na hanggang salita lang, hindi po natin tinutupad sa ating kapwa. Kung minsan masakit po ito sa ating kapwa, diba po? Pero minsan may mga kapwa tayo na inuunawa po tayo. Amen. Pero ang Panginoon po, kapag once na sa prayer mo at meron kang ipinangako sa Kanya, ang gusto niya, makita ng Panginoon sa atin na tutuparin po natin yung mga panata natin sa Kanya, yung mga sinabi natin sa Kanya sa prayer, yung mga pinangako natin sa Kanya. Dahil siya po ang ating Diyos na, amen po, makapangyarihan sa lahat. Hindi natin siya dapat binibiro, hindi natin dapat siya as in yung winawalang kabuluhan. Dapat pinapahalagan po natin yung Diyos sa buhay natin. Dahil ang Diyos po ay napakahalaga po tayo para sa Kanya. Amen. At yung pangako din po ng Panginoon sa atin, merong pangako ang Diyos na kailanman po hindi po nagsisinungaling. Tapat siya kung mangako. At yung pangako niya sa atin is magkamit tayo ng buhay na walang hanggan. Amen po, no? Kaya sabi rito, tuparin natin yung mga pangako natin sa Panginoon. At kung hindi naman natin kayang tuparin yung mga pinangako natin sa Kanya, mas maigi pa po na wag na lang tayong manata sa Kanya. Wag na lang tayong mangako kaysa yung hindi naman natin kayang tuparin. Kaya ngayong umagang ito, tinuturo sa atin ng Panginoon na kapag tayo po ay nananalangin sa Kanya at meron po tayong ipinangako sa Panginoon, kailangan po nating tuparin po yun. Kailangan po nating tupdin yun. Amen po. Para sa ganun po ang ating Diyos, amen, ang ating Panginoong Hesus, ay lubos po na matutuwa at malulugod sa ating mga buhay. Kasi bakit po? Tayo po ay nangangako sa Kanya and at the same time, tinutupad po natin, amen po, yung mga pangako natin sa Panginoon. Halimbawa, sinasabi natin sa Diyos na, Lord, ito pangako ko sa iyo, magsisimba ako. Pangako ko sa iyo, susunod ako sa mga salita mo. Pangako ko sa iyo, hindi na ako magkakasala. So, kailangan yung mga ipinangako natin sa Panginoon, gagawin natin, tutuparin natin. Kaya, sasamahan lagi natin ng panalangin, mga kapatid, kaibigan, dahil importante po yung pagsama ng panalangin, amen, sa ating Panginoon at yung pagsama din sa atin ng Banal Espiritu Santo sa buhay natin. Kaya ngayong umagang ito, have a blessed Sunday everyone. Nawa meron po tayo natutunan tungkol po sa pangako. Amen po, na kapag tayo po mangangako sa ating Panginoon, tutuparin po natin yun. Amen, upang ang ating Diyos ay lubusan po malugod sa ating mga buhay. Amen. So yun lamang mga kapatid, ang ating napag-aralan ngayong umagang ito na binigay sa atin ng Diyos sa Book of Ecclesiastes chapter 5 verse 4 and 5. Ito po ay inyo pong pagbulay-bulayan sa inyo pong tahanan, sa inyong mga sariling Bible. Salamat at puri ng ating Panginoon sa umagang kay ganda, sa umagang ito. God bless mga kapatid. Ingat po sa buong maghapon na ito. God be with us. Bye. Jesus loves us. Amen.